What is up mga ka-DIY? Papakita natin kung paano natin kinonvert ang isang analog speedometer sa isang digital speedometer. Sa mga speedometer na analog is wala siyang built-in na RPM gauge. So dito ipapakita natin kung paano nga ba natin nilagay yung kanyang RPM. So unang-una is dito sa 9 socket pin may makikita kayong kulay black and yellow na wire. Yan, dinugsong lang natin, nilagyan natin ng 9 socket na ano din, hindi to kasama. So may stock lang ako ng ganito. Or yan, meron lang ako mga ganyan. So yan, nilagyan natin ng 9 sockets din syempre. So ito, nilagyan natin siya ng kulay pula na wire papunta sa dito. Ito yan. Sa kanyang ignition coil. Dito yan connected guys. Dalawa lang naman yan, hindi kayo malilito dyan. Kasi ito, dalawang ground lang yan, dalawang kulay green. As ito, itong wire na yan, lalagay mo lang yan dyan. So pagsasamahin mo lang yan, kayo nang bahala dumiskarte kung paano nyo gagawin yan. Yan. Papakita guys is yung kanyang RPM. So start natin. Yan. Working din ang ating RPM. Sunod naman natin is yung kanyang left and right na signal light. Kung paano maging left tapos right. Yan. So dito is itong kulay fleet blue or parang sky blue na to is ito ay yung para sa kanyang right signal light or para dito sa kanyang gauge. Ito ang iilaw. So ito may kasama na yan, magkakulay yan eh. Ito kasama na to dun sa aking analog, ganyan din ang kulay niya yan. So ang ginawa natin, dito na natin pinutol para hindi na tayo magkalkal papunta dito sa baba. Tapos ito naman, itong kasunod is yung orange. Ito naman yung kanyang left signal light. Yan. Ganyan lang. Ilagay mo lang yung, itatapat mo lang yan, dalawa. Punta dito. Paano nga ba pagka magkaiba yung kulay ng wires nyo sa kulay ng wires ko? Wari ito sa akin, tama yung ibang kulay nito. Ito orange sa orange, blue sa blue. Ito naman red, naging siya brown and white. So ngayon papakita natin kung paano nga ba mag-check ng kanyang, kung para saan siya yung wire na yon. So ang gagawin nyo lang is punta kayo sa battery, tas yan, nag-abang na ako dyan ng mahabang wire. Sinaksak natin siya sa positive niya. So ang gagawin natin is itong dulo nito is isusot lang natin sa, or i-connect lang natin sa, kunwari dito sa orange. Itong orange is para sa left. Yan, left signal light. So yan lang ang iilaw. Then ito namang blue. So, suot natin siya dyan. So yun lang ang ilaw, yung right. Tulad ng akin, itong brown and white, napunta siya dito sa kulay red. So ito naman is para sa kanyang headlight. Yan. Tapos ito namang itong blue, napunta siya sa kulay ang blue din. Ito naman is sa passing light. Wait lang. Yan, passing light. Kaya kulay puti, yan yung high beam natin. So pag pinipindot natin yung high beam natin, yan ang iilaw. Ito, kaya ito kulay yellow is ito yung mismong side light lang. Yan. Yang kulay pula. So ingatan nyo lang kasi pag nagkamali kayo ng or pag dito kayo napakonect sa ibang, ito kulay black ba to? Ito kulay black.
sasaglitin nyo lang siya kasi ito, hindi to para dito. Yan, kasi didiklap lang yan. Yan, didiklap. Next naman natin is yung kanyang gears. Ito, meron siyang 6 na pins. So, dito makikita nyo sa kanyang manual is yung green red is para sa neutral. So yan, magkakasunod lang naman yan. So sundin nyo na lang yung nasa kanyang manual. So paano nga, kunwari ito naman, next naman is pag magkakaiba na naman yung kulay ng wires nito dito, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin i-check kung para sang gear siya. So yun nga, papakita natin kung paano natin malaman yung kung para sang gear yung wire na to. Ito kasing sa akin is DIY lang to, or ako lang yung mismong naggawa nitong wires na to, nung harness niya. So makikita nyo dugsong-dugsong na yan hanggang dito sa kanyang gears. Makikita nyo naman dyan, meron namang 6 pins din dyan na gears. Yan, sa lagay ko kasi ako mismong naggawa ng harness niyan, or DIY lang siya. So ang nangyari is, ang sunod natin gagawin, yun nga, papakita natin. So ang ginawa ko is yon, simula dun ulit sa positive na battery is yan, dinugsungan lang natin siya ng isang ilaw or test light. Wala kasi akong test light, so ito lang yung ginamit ko sa pag-check nito. Then ito, dito naman papunta sa kanyang kulay black is gagamitin naman natin yung tulad ng kaninang technique. So ngayon naka-neutral siya, so ang iilaw dyan, ito kasi sa akin is yung kulay red yung naging neutral ko. So isusot lang natin siya dito. Yan, dapat iilaw tong ating signal light. Wait lang. Yan, suot natin siya doon sa kulay red. Yan, umilaw siya. Yan yung neutral natin. Next is syempre kakambyo lang natin siya. Ito, ingatan nyo to guys, na wag siyang lumapat sa kanyang body ground kasi didiklap siya, or maaaring makasunog siya ng ibang wiring sa inyong motor. So yan, adjust lang natin yan. Sunod is yung kanyang, yan, naka first gear na siya. So ito, ganun lang ulit, isusot lang natin siya. Ito sa akin is yung kulay orange yung kanyang first gear. Pakita natin. Dapat iilaw yung ating test light. Yan, kasi dito siya sa orange natin nilagay. Yan, ganun lang mag-check. Ito, binalik natin siya sa red, hindi siya ilaw kasi neutral to. So ayun guys, ang gagawin natin sunod is pag nalaman natin yung mga wires na tong para saan is isusunod-sunod lang natin siya papunta dito sa kanyang 6 pins. So susundin nyo naman is yung ito, sundin nyo ulit to, itong green red, itatapat nyo lang siya dun sa itong neutral ko, tinapat ko lang siya dun. Yan, tapos itong first gear, itong orange, yun yung first gear ng ating digital speedometer. Yan, ganun lang guys kung paano mag-check ng kanyang purpose, or kung para saan nga ba yung kanyang mga wires, saan siya connected. Sunod natin mga ka-DIY is yung kanyang speed sensor. Pag binili nyo tong digital speedometer dito is may kasama na siyang gantong sensor or speed sensor. So yan, ito para siya dyan, 3 pins sa 3 pins lang, plug and play lang naman yan mga boss. So itong natitirang to is para to sa mga motor na may 6 gear. So ang atin is hanggang 5th gear lang, so hindi natin to papakalman.
So balik tayo sa kanyang speed sensor. Yung ginawa natin dito sa kanyang bracket, ito kasi pag binili nyo, meron na din siya kasamang bracket na ganito. Tapos ang ginawa ko lang is kumuha lang ako ng nut and nilagay natin siya dito mismo. Ito kasi is may butas na siya sadya. Ang ginawa lang natin dito is kumuha lang tayo siguro 8 yata tong tong nut na to. So yan, kinabit lang natin yung bracket dyan. Ginawa natin is medyo nilapit natin tong sensor papunta dito sa madadaanan niya yung kanyang magnet. Pag binili niyo yung speedometer na yan or digital speedometer is meron na siyang kasamang ganitong magnet. Dalawa yung magnet niyan. So mamaya tuturo natin kung paano natin isa-set kung isang magnet lang yung madadaanan niya o dalawa. Sa lagay ko is isang magnet pa lang yung nilagay ko. Tinabi ko muna yung isa pang magnet kasi di ko pa gaano na-explore yung paano pag dalawang magnet na. So yan, pag kasi itong sensor na to is nadaanan tong magnet na to is doon niya mariread yung gaano kabilis yung takbo ng isang motor. So mamaya ipapakita natin yung paano nga ba natin isa-set up tong kanyang digital speedometer. So mga ka-DIY, ganito nga pala mag-setup ng sensor niya sa ating digital speedometer. Una is bubuksan nyo lang yung switch niya, then pupunta kayo dito sa likod, meron ditong pindutan. Nag-iisa lang naman ang pindutan dito, hindi na kayo malilito dyan. So ang gagawin nyo lang is pagkabukas nyo nito is habang di pa naglo-loading yung screen is pipindutin nyo agad or i-hold nyo agad yung pindutan sa likod, parang ganito. Hold nyo siya ng mga ilang segundo. Pag lumabas na tong 1 tapos may C192 or something, may number dyan, yung C blah blah na yan is yan yung laki ng gulong natin. So yan yung mode 1. Dito sa akin is ito is 192.5 mm. Yun yung laki ng gulong. Susukatin nyo na lang to paikot kung gaano kalaki yung gulong nyo. So yung gulong ko is 192.5 mm. So ang pagsaset up nyan is kung saan naman nalipat-lipat yan yung 192.5. Tas kunwari pag nandyan na sa 5, pipindot-pindutin nyo lang siya ng isa-isa. Yan. So akin is 192.5. Ang paglipat naman ng mode 2 is i-hold nyo lang ulit yung pindutan sa likod hanggang mag 2 yan. Pag nag 2 na, itong C tapos may ganyan, tas 01, yan yung bilang ng magnet na nakalagay sa inyong sensor. So yung akin, yung nilagay ko doon is isang magnet lang, kaya 1 lang siya. Ang pagpapalit niyan is ganun lang din. As pagka isi-save nyo is pupunta kayo sa number 3. Yan, ito kahit hindi nyo na ito pakilman sa mga naka single and dual cylinder or 2 cylinder. Ang dalawa lang naman yung mode na yan, merong 2, merong 4. Yung 2 is para sa single cylinder at sa 2 cylinder. Tapos pag 4 cylinder kayo is ililipat nyo lang siya sa 4. Ganyan lang. 2, 4, yan. Pag single cylinder at 2 cylinder, di sa 2 na kayo. Pareho lang naman yan. So pag isa-save nyo is i-hold nyo ulit yung likod hanggang sa pumunta kayo sa mode 4. So ito sa mode 4, hindi ko na to pinakilman kasi wala namang sensor yung aking fuel tank. So hindi ko na siya papakilman. Sa mga merong sensor ang fuel tank, punta na lang kayo sa manual, makikita nyo doon kung paano siya sineset up. As i-hold nyo lang ulit
hanggang makarating kayo sa 5. Ito 5. Sa 5 naman is pag magre-reset ka ng iyong tinakbo or yung odometer nyo, every 200 km nyo ata siya pwedeng ma-reset at 3 beses lang. Parang yun yung intindi ko base sa manual, pero basahin nyo na lang din kung ano nakalagay doon. Pag isi-save nyo siya is i-hold nyo lang ulit siya ng ilang segundo. Yan. So yung sinetap natin is nakasave na. Natin yung function ng ating digital speedometer. So ito left. So yan, iilaw to. So nailaw din yung kanyang left signal light. So sa right naman, yan. Then sa ilaw niya, ito ang ilaw niya. Yan. Ilaw tong isang to. Yan. Sa kanya namang high beam. High beam niya. Kulay white high beam. Iilaw yan. So, patay natin. Ito ang kanyang passing light. Nakakonect din siya dyan. Yan. Passing light. So, ayun guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace.